Ang tanong sa bise kanina, handa ba siyang humarap sa impeachment court? Yun. Pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Ano sabi? Hindi raw siya pupunta? Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na siya pupunta sa impeachment court. Sige nga, abogado to si Sara eh. Saan po ba sa Constitution makikita yun na pwede kang hindi humarap sa impeachment court? Nagkaroon na ho ba ng impeachment rules na kung saan ang nasasakdal ay hindi pinapa-appear in person? Mga konsyero, eto, practical na lang tayo kasi ang impeachment court is much like regular court, except the judges are the senators. Except kung presidente ang i-impeach. Nandiyan nagpe-preside si Chief Justice. Pero let's say it's a regular court. Saan ka nakakita ng regular court kung saan yung nasasakdal ay hindi a-appear unless there's a valid reason like hospitalization, etc. etc. Saan ka nakakita nung ganun? Baliw ito. Hindi ko to narinig kanina sa press ko. Narinig ko siya nung pinanood ko yung balita nung gabi na. Saan ka nakakita? Ito na nga mga konsyero. Pag-usapan ngayon natin to. Kasi merong isang bagay na hindi masyadong napapansin ngayong araw, no? Nitong nagsalita si Sara Duterte. Meron nung isang balita o isang aspeto ng balita na hindi masyadong napapansin. And para sa akin, bakit kaya hindi nila masyadong napansin? Dahil ba maikli lang siya? Kasi maikli lang lilipad talaga sa utak mo pag hindi mo masyadong pinakinggan. Actually, nung una kong pinakinggan din sa press con, parang okay, hindi ko rin siya napansin. Napansin ko lang siya nung naisama na sa balita. Sabi ko, sinabi pala ni Sara to. Wow! Ganon, guys. Nagulat ako nung sinabi niya to. Panoorin mo natin. Papakita ko muna sa inyo yung balita. Tapos tingnan natin kung mapapansin nyo. Tingnan natin kung mapapansin nyo. Kasi ako nung napanood ko sa balita, doon ko lang napansin. Gandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikinakasa na ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa para sa gagawing impeachment trial ng Senado. Pero ang sabi ng bise, wala siyang balak humarap sa impeachment court. Hindi rin daw niya iniisip ang pagbibitiw sa tungkulin sa ngayon. Ang iba pang mga pahayag ni Duterte sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Wala na siyang balak humarap sa impeachment court? Ateng! Hindi option yun! Hindi yun optional! Hindi ako makapaniwala nung narinig ko kay Mel Chanco yun, kaya pinanood ko pa. Sa kanyang unang pagharap sa media, matapos i-impeach ng Kamara, sabi ni Vice President Sara Duterte, abala na ang kanyang legal team sa paghahanda para sa impeachment trial. Ang bise, hindi pa rin nababasa ang mismong complaint, pero sabi niya, ang posibilidad ng kanyang impeachment noong 2023 pa raw nila pinaghahandaan. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Matatanda ang 2015 congressman ang pumirma sa impeachment complaint. 70% Alam niyo, sinungaling dito si Sara, no? Ako hindi ako naniniwalang 2023 pa niya kinonvene yung lawyers niya. Alam niyo kung bakit? Ano i-convene nila? Anong pag-uusapan nila? Wala pa nun Panalo nga siya noong 2023. Binigyan siya ng 500 million na confidential funds. So, although na-bring up na yung impeachment, pero wala pa yung articles. So, anong grupo ng abogado yung i-convene mo? Wala ka namang pag-uusapan. O baka kinausap lang niya in advance. O kapag natuloy yung impeachment, tawagan kita. Salukuyang bilang ng mga miyembro ng Kamara, kaya diretso na itong na-transmit sa Senado. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join the Dahil siyang barkadang politiko, anong tawag mo kay Velasco, anong tawag mo kay GMA, anong tawag mo kay Aimee. Kamagsinungaling, Sara. your circles. But we are friends. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. I'm okay. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Cute yarn! Talaga, mas masakit para maiwanan ng boyfriend or girlfriend. Hugot ba yarn? Iniwan ka ba ng boyfriend or girlfriend
Kasi ang alam ko, may asawa to si Sara. The president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe? I do not want to answer that question. How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya supportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Naniniwala po ba kayo na may gumagalaw po? May gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Kung hinahanda Dami pa hindi ng kanyang sinagot, mga no? abogado ang kanyang depensa, malinaw ang sagot ng bisi ng tanungin ukol sa Article 1 ng Article of Impeachment, kaugnay sa kanyang umibanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Kung sino ang kanyang magiging defense team. Pero ang kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na nauna na nagsabing mag-aabogado para sa kanya, posibleng hindi raw kayanin ang maging lead counsel. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng kanyang ama, pero nagpahati na raw siya ng mensahe rito. I think I said everything will be alright. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song, MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta Ano yung MacArthur's Park? Sa ngayon, wala pang petsang itinakda para sa pagsisimula ng impeachment trial matapos matransmit ang reklamo sa Senado. Pero ang tanong sa bise kanina, handa ba siyang humarap sa impeachment court? Yun. Pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Ano sabi? Hindi raw siya pupunta? Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na siya pupunta sa impeachment court. Sige nga, abogado to si Sara eh. Saan po ba sa Constitution makikita yun na pwede kang hindi humarap sa impeachment court? Nagkaroon na ho ba ng impeachment rules na kung saan ang nasasakdal ay hindi pinapa-appear in person? Mga konsyero, eto, practical na lang tayo kasi ang impeachment court is much like regular court, except the judges are the senators. Except kung presidente ang i-impeach. Nandiyan nagpe-preside si Chief Justice. Pero, let's say, it's a regular court. Saan ka nakakita ng regular court? Kung saan yung nasasakdal ay hindi a-appear unless there's a valid reason like hospitalization, etc. etc. Saan ka nakakita nung ganun? Baliw ito! Hindi ko to narinig kanina sa press ko. Narinig ko siya nung pinanood ko yung balita nung gabi na. Saan ka nakakita ng isang impeachment court kung saan sasabihin, while the impeachment court has yet to be convened, Duterte said at this early stage that she will not appear since she said it is allowed. Ano bang rules of impeachment na binabasa mo, te? Hindi ka pwedeng hindi umattend. Hearing ito tungkol sa posisyon mo at pagtatanggal sa'yo bilang vice-presidente. Tapos hindi mo a-attenan? Ano, gagayahin mo yung drama ni GMA na habang siya ay kinakasuhan, nagdrama na merong masakit sa leeg para ma-hospital arrest? My goodness. You're one of a kind. Totoo. You are one of a kind, Zara. I hope you are one of your kind. Sana lang talaga, I wish Sara Duterte is the last of her kind. Hindi pwedeng hindi ka attend. Ano ka? Ano to? Invitation sa kasal? Na hindi na-attendan mo o hindi? Depende sa trip mo. Anak, nagtipaklong to si Sara Duterte. Saka nakakita ng impeachment court na i-Indianin ng taong nasasakdal. I-Indianin ng taong i-impeach. Anak ka ng tipaklong naman, Sara Duterte. Pinagtatanggol ba ng mga DDS ito? Itong sinabi niya na ito? Pinagtatanggol? Bakit? What? Ano yun? Paano? Sinong sasagot sa mga tanong? Witnesses pwede Kasi may judicial affidavit naman. So, pwede silang hindi paulit-ulit na umattend. Once na nakuha na yung judicial affidavit, okay na yun. Yun na yung kanilang testimonya. Alam nyo, parang ano yan Parang yung, alam ko na kung saan nakuha ng mga DDS vloggers yung kanilang ugali. Kay Sara talaga. Yung ngangal sa social media, etc. Pero tatakbo sa Supreme Court at doon sila magngangal sa Supreme Court. Antikas pa nung mukha nung isa. Minura pa niya yung Kongreso. Sa Supreme Court mismo. Oo, sa harapan ng Supreme Court. Antikas ng mukha talaga. Pero ayaw niyang gawin sa harapan ng minumura niya. Ano yun? Pinagtatanggol talaga ng DDS to? I mean, seriously. Anong kabobohan to? Itong sinabi ni Sara Duterte na to. Tingin nyo, mga kotsero, ilalagay sa impeachment
rules na the respondent will be allowed to appear remotely. Ano ka, naka-zoom? Hindi pa paayag ang impeachment court dyan. At pag pumayag ang impeachment court dyan, mga kotsero, dikdikin natin si Chis Escudero pag pumayag siya dyan. Hindi pwede mangyari yan.